Unahin ho natin, mga boss Chief Amo, sir, si Celis po. Pinag-iinitan. Pinag-iinitan si Congresswoman Leila De Lima, mga bossing. Ito, oh. Lima naman, malapit-lapit ng Ah, di ba si Celis, may kaso din ito? Di ba? Oh, nakapagpiyansa lang ata itong si Celis. Dapat ang pinag-uusapan natin, boss, yung pangkasalukuyan muna. Saka na tayo pumunta doon sa darating na 2028. Kasi ang gusto niya sabihin dito, si De Lima daw po ay babalik na naman ng kulungan kapag nagpalit na daw po ng administrasyon. Ang tanong, sigurado ba na mananalo yung gusto nyong maging administrasyon? Baka hindi naman. Diba? Mahirap yan. Yung magbibilang ka na ng sisiw, hindi pa napipisa yung itlog. Ang pag-usapan natin kung sino yung mga makukulong ngayong panahon na ito sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. At ang tingin ko, boss, na dating NPA, isa ka doon. Diba? Sabi ni Shiro Kansaki, dahil meron ka daw kaso inciting to sedition. Oh, pakinggan ho natin. Si Lima naman, malapit-lapit nang bumalik sa kanyang bahay bakasyonan sa kulungan. Kapag nagbago muli ang Pero sir, baka mauna ka pa. Tapos yung sinasabi mo, may kapag pa. Paano pagka hindi nangyari na mapunta sa inyo ang administrasyon? Paano yun, Sir Romy Diaz? Pahiya na naman kayo. Di ba? administrasyon, sigurado tayo magbabago yan. Lok ng puta, ayop. Ay, ayop. Sigurado tayo, magbabago yan. Parang nagbilang na ho ng itlog, mga kababayan, hindi pa pasa yung nagbilang na ho ng sisiw, hindi pa pisa yung itlog. Paano mananalo yan? Ha? Eric, paano mananalo yan? Kung ang magiging katandem si Rodante Marcoleta, sino ang boboto? Sino ang magtutulungan? Vice Presidente, DDS. Marcoleta, DDS. Sino boboto sa kanila? DDS. Tambalan lang yung kabila eh. Magtambal lang yung pula at pink doon sa kabila. Wala na, lampaso na kayo eh. Di ba? Ngayon, paano mo sasabihin na sigurado naman na magpapalit ng administrasyon? Bakulkul ka. In the next 2 years and a half or earlier, ang kulungan ang nag-aantay kay De Lima. Ano kayo? No, baka ang kulungan ang nag-aantay sa'yo dahil ikaw etong may kinakaharap na kaso. Yung kay De Lima, okay na, tapos na. May decision na. Ang sinasabi is acquitted O paano mo ipapakulong ulit yun? Ito ang harapin mo, yung sa'yo, na sinasabi ni Shiro Kansaki, inciting to sedition. Hindi ang kanyang mga paglalamyerda at ang kanyang mga frailties sa bumaba na gilid. Mananagot siya. Sigurado yan. At kasama dyan siyempre si Marcos at si Romualdez. Ayop naman. Ito na naman, nagbintang na. Paano mo ipapakulong ang dating Pangulo Aber? At paano mo naman ipapakulong si Martin Romualdez? Putang ina, yung ninyo, witness ninyo na nag-iisa na si Gutesa, na wala ng parambulay. Nag-iisa yung witness na nagtuturo kay Pangulong Bongbong Marcos at dito kay Martin Romualdez, nawala pa. O paano mo ngayon sasabihin na maipapakulong ninyo? Di ba? Ikaw, vocals, lagi mong linoloko yung taong bayan eh. At magbubuo sila ng Selda 13 para sa kulungan. Atulan sila ng mamamayan sa pamumuno ng bagong liderato ng matino at matuwid na panggobyerno. Hindi, ang nakikita ko mas makatotohanan po na mas mauuna pa hong magtago ito, mga kababayan, si Celis. Si Badoy, sandali, yung partner niya, si Badoy, ano na ho nangyari doon, mga bossing? Nagtatago na yon? Si Badoy? Tatlo silang nakikita ko dati eh. Doon sa sa vlogging studio ni Buloyski. Tatlo sila. Si Badoy, si Celis, at saka si Harry Roque.
tatlo sila, sama-sama sila doon sa isang frame, oh. Mga nagpe-fake news. Naalala nyo yung sa Bulacan, yung mautog nila, na pinaalis sila nung pinaalis ho sila noong attorney na may-ari nung lupa. Sabi sa kanila, alis kayo dito, ayaw namin matuloy, ayaw namin ng mga manggugulo. Tapos sabi nila doon sa nila, ay nabalitaan po namin, meron daw pong inarmasan ang gobyerno ng 300 pamukpok. Anak ng putik na yan. Ang lalaki ho ng mga kamera ng mga SMNI. Tapos yung mga vlogger nila parang mga utu-utu po, takbuhan, dala-dala yung cellphone, nakaganon. Wala man lang na ipakita na merong 300 katao na may armas na pamukpok ho, mga bossing. Ang hiling mga mag-fake news. Di ba? Kamusta na yung si Badoy? Buhay pa ba yun? Hindi ko lang sigurado kung ano yung kumakalat nung nakaraan sa social media na halos nakaratay na. Hindi ko lang sigurado kung totoo yun. Pero kung totoo yun, ay baka kakamura kay Pangulong Bongbong Marcos na karma. Leo ba? Yan ang napapalaho nila. Ngayon, mga boss, namnamin nyo na yung itsura ni Celis. Si Tirima naman, malapit-lapit na bumalik Kasi bandang mga susunod na mga buwan, hindi na ho natin makikita to. Malamang ho ito magtatago na din po. Susunod na din po yan kay kay Bato de la Rosa. At baka yung Bungo, mga susunod na buwan, malapit na din ho yun. Di ba? I am Batman at Sir Archie Beroya. Ngayon ho, mga bossing, nasaan na ba tayo? Pumunta na ho tayo, mga kababayan, dito sa 18 Marites. Ito, may minamarites po yung isa sa kasamahan nila. Ni Boss Saldi. Driver ho ako ni Boss Saldi. Sabi pa nila, 2017, nag-umpisa kami. 2017, sandali lang. 2017, wala pa, hindi pa presidente si Pangulong Bongbong Marcos nun. Wala nga katungkulan si Pangulong Bongbong Marcos ho nun mga bossing, di ba? Bakit to? Dahil talo kay Attorney Leni Robredo sa pagka-vice-presidente. Ang inaatupag ni Pangulong Bongbong Marcos yung niya, tama ba? Yung reklamo niya na siya ay kung bakit natalo. Yun ang inaatupag ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ng 2017, walang katungkulan ng ating presidente. Paano nyo naman at bakit nyo naman dadalan ang isang walang katungkulan kagaya ni De Lima ng bulto-bultong pera at mali-maletang pera?